Magandang araw. Alam mo ba kung bakit tayo nag-sign of the cross? Maraming tao ang ginagawa ito, pero hindi lahat ang nakakaalam kung bakit. Sa ating pagkausap na yun, tatalakayin natin ang pinagmulan ng sign of the cross, ang kahulugan nito at kung bakit ito mahalaga para sa ilang tao. Handaan na ba? Ang tanong kung bakit ba talagang mag-sign of the cross ayon sa Biblia ay isang komplikadong issue na may iba't ibang pananaw. Ang una dito ay walang direktang utos ang Biblia na mag-sign of the cross. Ang Biblia ay walang utos na kailangan natin na mag-sign of the cross. Ang paggawa ng sign of the cross ay isang tradisyon na nagsimula sa mga unang Kristiyano. Pangalawa, ito ay simbolo ng pananampalataya. Sign of the cross ay isang simbolo ng pananampalataya sa Diyos at sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Para sa maraming Kristiyano, ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang debosyon at pag-aalala sa Diyos. Pangatlo, ito isang personal na desisyon. Ang paggawa ng sign of the cross ay isang personal na desisyon ng tao at walang sino man ang dapat pilitin na gawin ito kundi hindi nila ito nais. Pangapat naman ay ang pagkakaroon ng iba't ibang paranaw. Dahil ang pag-sign of the cross ay isang kasanayan na may iba't ibang paranaw sa iba't ibang denominasyon ng Kristyanismo. Ang ilang mga denominasyon ay mas nagbibigay dito kaysa sa iba. Pero narito ang ilang dahilan kung bakit ito naging isang karaniwang kasanayan sa maraming Kristiyano. Una dito ay ang simbolo ng pananampalataya. Ang sign of the cross ay isang paraan para ipahayag ang ating pananampalataya kay Jesus at sa kanyang sakripisyo sa krus. Para sa marami, ito ay isang paraan ng paggurita sa kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Pangalawa ay palaala sa ating pananampalataya. Para sa iba, ang paggawa ng sign of the cross ay isang palaala sa ating pananampalataya lalo na sa panahon ng pagsubok o pag-aalinlangan sa ating buhay. Pangatlo ay ang pagpapala. Ang sign of the cross ay ginagamitin bilang isang pagpapala tulad ng pagpapala ng isang tao o isang bagay. Dayunpaman may mga bersikulo na napapahayag ng mga konsepto na naugnay sa sign of the cross, tulad ng ang pagpapahaw kay Jesus sa krus. Ang sign of the cross ay isang paggulita sa sakripisyo ni Jesus sa krus para sa ating kaligtasan. Maraming bersikulo sa mga ebanghelyo ang naglalarawan nito. Halimbawa nito ay ang buong Mateo 27, ang Marcos 15 at ang Lucas 23. Juan 19. Ang sign of the cross ay maaaring makita bilang isang paraan ng pag-alala at pagbibigay-pugay sa kaganapang ito. Pangalawa ay ang pagsamba sa Diyos. Ang sign of the cross ay maaaring may turing na isang kilos ng pagsamba at pagbibigay galang sa Diyos. Maraming mga bersikulo ang nag-uutos sa atin na sumamba sa Diyos. Ito ay makikita sa Mateo 4, versikulo 10, Lucas 4, versikulo 8 at Pilipos 2, versikulo 10 hanggang 11. Ang sign of the cross ay maaari isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagsamba sa Diyos. Ang pangatlo ay ang pagtatapat kay Kristo. Ang sign of the cross ay maaari sa paraan na pagpapahayag ng ating pagtatapat kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Maraming mga bersikulo ang lagi kahit sa atin ay pahayag ang ating pananampalataya. Halimbawa nito ay ang Mateo 10, versikulo 32 hanggang 33 at sa Roma 10, versikulo 9 hanggang 10. Mahalagang tandaan ng mga bersikulo na ito ay hindi direktang lagutos ng paggawa ng sign of the cross, ngunit nagbibigay sila ng konteksto at kahulugan sa tradisyong ito.
Ang sign of the cross ay isang simbolo ng pagpapahayag ng ating pananampalataya at pag-asa kay Kristo. At ang kahalagahan nito ay nakasalalay sa personal na interpretasyon at paniniwala ng bawat individual. Ang paggawa ng sign of the cross ay isang tradisyon na nagsimula sa maunang Kristiyano at walang iisang tao na masasabing nagpasimula nito. Ang paggamit ng sign of the cross ay naitala sa ikalawang siglo kung saan ginagamit na ito sa panahon ng binyag, sa pagdarasal at sa mga panahon ng tukso. Bagamat walang tiyak na tao na napasimula nito, ang tradisyon ay malamang na lumago mula sa pagkanais ng mga unang Kristiyano na ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Jesus at sa kanyang sakripisyo sa krus. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya para sa maraming Kristiyano sa buong kasaysayan at patuloy na ginagamit hanggang sa ngayon. Ang tanong kung tama ba, ang sign of the cross ay isang personal na desisyon na nakasalalay sa iyong pananampalataya at paniniwala. Walang direktang utos sa Biblia na mag-sign of the cross, kaya ang paggawa nito ay isang tradisyon na nagsimula sa mga unang Kristiyano. Bagamat wala nga itong direktang utos sa Biblia, ito'y naging isang mahalagang bahagi ng pananampalataya para sa maraming Kristiyano. Ang paggawa nito ay personal na desisyon at hindi dapat pilitin na sino man ang gawin ito kung hindi nila ito nais. Ang mahalaga ay ang pag-unawa sa kahulugan ng simbolo at ang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos sa parang nararamdaman ng bawat isa na tama. Walang sinasabi din sa Biblia na mali ang mag-sign of the cross. Hindi rin ito isang aksyon na ipinagbabawal sa anumang paraan. Ang paggawa ng sign of the cross ay personal na desisyon ng isang tao. Kung naniniwala ka na ang paggawa ng sign of the cross ay isang paraan ng pagpapahayag ng iyong pananampalataya at paggunita sa sakripisyo ni Jesus, kung gayon tama para sa iyo ang gawin ito. Walang sinuman ang dapat pilitin na gawin ito kung hindi nila ito nais. Ang mahalaga ay ang pag-unawa ng kahulugan at simbolo ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa huli, ang desisyon kung mag-sign up the cross o hindi ay isang personal na desisyon. Ang mahalaga ay ang pag-unawa at kahulugan nito. Sa halip na mag-focus sa pagsunod sa isang particular na ritual, mahalagang tandaan na ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa puso at ipinapahayta sa pamamagitan ng pag-ibig, awa at kabutihan. Walang tama o mali basta't ang pagkilos ay nagmumula sa iyong puso na puno ng pananampalataya at pag-ibig kay Jesus. Sana'y nakatulong ang ating pag-uusap para mas maunawanan mo ang kahulugan at kahalagaan nito. Maraming salamat.